Ito ang kwento base sa totoong buhay tungkol sa isang security guard sa isang bangko sa Pilipinas na makikipaglaban sa 5 magnanakaw. Susundan natin dito si Joselito Joseco na sobrang hilig sa mga action movies. Galing siya sa probinsya pero para masuportahan yung pamilya niya, dito nga siya magtatrabaho sa Maynila para kumita ng pera. Pero sa pagdating niya sa Maynila, hindi nga magiging madali yung buhay niya dito, lalo na't maraming ang mga krimen yung mga nangyayari dito at dito nga rin siya mapapasali sa maraming away na mas lalala pa nga na magtrabaho siya sa isang bangko bilang security guard at meron ngang mga sumubok na magnakaw dito. April 28, 1993, dito na nga may darating na mga magnanakaw doon sa may bangko kung saan nagtatrabaho si Joselito at kahit mag-isa nga siya, dito nga siya makikipaglaban doon sa mga magnanakaw para maprotektahan ang lahat ng taong nandoon sa loob ng bangko. Title ng movie, Parañaque Bank Robbery, The Joselito Joseco Story. Alam niyo yung scene sa may endgame na mag-isa na lang si Captain America tapos kakalabanin niya yung buong army ni Thanos ng mag-isa? Siguro ganun yung naramdaman ni Joselito nung nilabanan niya yung mga magnanakaw eh. Ang nakakamangha pa dito kay Joselito, shotgun lang yung gamit niya pero somehow nanalo siya. Kakaiba din yung buhay nito ni Joselito eh, no? Hindi na kukumpleto yung araw nang walang kasapakan eh. Sobrang chaotic ng buhay ni Joselito tsaka ng mga tao sa paligid niya. Kala mo bagong recruit sa Avengers na sa sobrang dami ng kalaban eh. I know, based naman to sa true story, pero for sure naman, marami silang dinagdag and binawas na rin dito. Natawa lang din ako dito sa scene na to kasi hindi ko alam na pwede palang gawin to sa may bike. Dito rin sa may scene na to, medyo natawa din ako, sorry, yung nakita niyo yung mukha ng kaaway niya doon sa may tubig. Ano to, Lion King? Kung papanoorin nyo to, huwag niyong papanoorin yung opening kasi opening pa lang, may spoilers na agad eh. Ang mas malala pa doon sa mga pinakita nila, literal na sobrang important moments pa na spoilers kung spoilers eh. Topic lang may nakakaalam ba kung saan to specifically sa may Maynila? Kasi ang ganda and ang linis eh. And gusto kong puntahan ngayon, titignan ko kung ganito pa rin ba yung itsura. Kung alam nyo kung saan, i-comment nyo na lang tapos try kong puntahan tapos videohan ko, tignan natin kung pares pa rin yung itsura. So ayun, balik tayo doon sa may movie. Even though binuotong movie na to dahil nga sa ginawang kabayanihan ni Joselito doon sa may bangko, etong movie na to focuses more on his life and backstory and kung sino ba talaga siya at bakit nga ba siya napunta doon sa may moment na yon. For me, okay pa rin naman yung pacing and pagkakakwento nga ng story na na-build up naman nila ng maayos yung bank robbery sequence. Siguro may mga parts lang na patalon-talon yung story. I'm not sure if may mga parts ba na hindi na-restore or nasira or sadyang tumatalon-talon lang talaga yung story. Speaking of talon, natawa ako doon sa may scene na tumalon nitong si Joselito doon sa taas ng bangko. Literal na tinalon niya mula doon sa tuktok ng bangko. So mula bubong, tinalon niya hanggang sa baba. So ayun, available to online. Ito yung isi-search nyo and tiis-tiis lang kasi every 5 minutes merong commercial eh. Pero syempre, tiis-tiis na lang sa panonood ng mga commercial or mga ads kasi libre na nga nating mapapanood, magre-reklamo pa tayo. So yun lang, again, ang title na to ay Parañaque Bank Robbery, The Joselito Joseco Story. And ang torta rating ko ay 6 out of 10.